Wala pang 5 minuto, makase-save kayo ng milyong-milyong taxes. Hindi ho ito biro. Ginagawa ho ito ng mga tycoons natin. Yung mga malalaking pamilya, mayayamang pamilya dito sa Pilipinas. So, expose ko ho kayo paano mag-save ng tax. Hindi ho kayo kailangan mandaya. Hindi nyo rin kailangan maglagay para lang makasave kayo ng tax. Mali ho yung mga itinuturo ng ibang tao dyan na mandaya kayo, i-reduce nyo yung expenses, i-reduce nyo yung sales nyo, pataasin nyo yung expenses nyo. Ito gagamit lang ho kayo ng multicom. Tawag ko multicom. So ganito po yun. Ang problem po kasi ngayon, ito pong operations ho ninyo, itong assets ho ninyo, at itong pangalan ng company ninyo o yung brand ninyo, nasa isang basket lang po. Ayan, isang basket. Of course, ang tawag ho dyan is one basket principle. Maganda ho yun kasi by operating a company na nandoon lahat yung kailangan nyo, parang one-stop shop, mas makakatipid ho kayo sa operations. Pero yung pagtitipid na yon, may kapalit ho yun. Tataas naman ang taxes nyo. So, ang pag-aralan yung maigi, kung angkop ho to sa inyo, at ma-reduce ho natin yung taxes nyo using yung ginagamit ho ng malalaking company. Now, bago ko ituloy ito, panoorin lang ho ninyo itong bidyong ito kasi ito ho ay isisingit ko dahil yung bylaws ho ninyo. Isa hong paraan para ho hindi makulong ang presidente ng company ninyo, ang treasurer ng company ninyo, at yung corporate secretary. So, turo ko naman sa inyong mga bossing ko, itong ginagawa ng malalaking company, katulad ho ng Ayala Land. Ina-amend nila yung kanilang bylaws. Bakit nila ina-amend, sir? Napakasimple lang, sir. So, ina-amend nila yung bylaws nila para mag-comply sa SEC, sa Cooperative Development Authority at sa BIR. Kasi naiintindihan nila na iba-iba yung financial statement para pang SEC, BIR at saka Cooperative Development Authority. So, meron hong technique na dapat ho kayong i-incorporate sa inyong bylaws. Yun ho yung sinasabi. Okay? So, ano yung technique? Pag-usapan ho natin yung technique. Number 1 technique po is, dagdag ho kayo ng officer. Provision para sa officer. Anong officer? Compliance officer. Anong purpose ng pagdadagdag ng compliance officer? To save the owners and the president. Sagdagdag natin yung treasurer at saka ho yung corporate secretary. Di ba? Ano ba kinakasuhan? Owners, president, corporate secretary, treasurer. Yung namang officer, treasurer, corporate secretary, at saka yung president, maaaring walang alam sa tax yan, sir. Maaaring walang alam. So, ibigay mo doon sa empleyado mo na may alam sa tax, yung responsibility and accountability na mag-comply correctly. Utusan mo. Ilagay mo sa checklist of requirements niya na siya ay dapat sumunod sa batas. So, ibig sabihin, kung siya ay nagkamali sa batas, hindi kasalanan ng president, treasurer, corporate secretary, at owner yung pagkakamali niya. Therefore, yung criminal liability na sinasabi ng ating commissioner at saka yung civil liability, i-charge sa iyo ng commissioner kung matatalo daw sa criminal liability, i-charge natin dun sa tamang tao. Kasi sa paniniwala ko, wag nating i-charge yan sa treasurer, president, corporate secretary, officer, owner, kasi hindi naman sila yung tamang tao, hindi sila yung gumawa Wala nga silang alam, kaya nga kumuha sila ng lawyers, kumuha sila ng CPAs, kumuha sila ng bookkeeper. So, ang technique, ilagay nyo dito sa cooperative, sa bylaws ninyo, kung sino yung magiging responsible. So, tama ho yung ginawa ng Ayala rito. Naglagay sila ng corporate officer. Pero, meron ho
ako, personally, kinopya ko rin to sa Ayala, kailangan ho more detailed para ho matanggal natin ang criminal and civil liability sa owner, president, corporate secretary, tsaka treasurer. So baguhin ho natin yung ating tawag nito, bylaws. Maliwanag naman ho dyan na inaprubahan ho to ng SEC, amended. Pwede, lagay nyo yung officer. At higit sa lahat, pwede ho kayong magdagdag ng mga new articles. Katulad ho nito, nagdagdag sila ng arbitration. Di ba? So, pwede rin kayo magdagdag ng bagong article tungkol naman sa manual. Manual for development, manual for operation, manual for management, at higit sa lahat, manual ho ninyo sa tax accounting, tax bookkeeping, tax records, at saka sa tax financial statement. Hindi po bawal yon. Isa pong pinakamalaking asset ng korporasyon ay mga manuals. Totoo ho yan, manuals at yung idea. Mas mahigit po yan sa inyong tinatawag nating monetary assets. Katulad ng cash, inventory, ayan, intangibles. Alam nyo, pinakamalaking asset ng mga Ayalas, Gokongwei, Henry C. Manual, sir, manual. Kasi ang manual, pwede nilang ulit-ulitin yung kanilang negosyo sa iba't ibang lugar. Katulad ng Ayala, nagtayo sila ng SEDA. Diba? Sa BGC, sa Vertis North, dyan sa Quezon City, at meron din sila sa El Nido. Ano ginamit nila? Pera? Hindi. Manual. Utak, sir. Ang pinaka-importante, utak. So, ang utak, dapat ilagay nyo sa bylaws o ilagay nyo sa manual. Tip ko yan sa inyo, mga taxpayer ko mahal. Okay. After na makita ho niya, ituloy natin yung pag-aaral natin. Tingnan ho ninyo yung recommendation ko sa inyo. Ihiwalay ho ninyo yung inyong asset. For example, yung building, yung machinery, yung pong kotse, huwag niyong ilagay doon sa inyong operating business. Oo, yung business na nagge-generate ng active income. Ano yung active income? Yung bumibili ng raw materials, minamanufacture yung raw materials, make, at ibinebenta yung raw materials. So, ihiwalay ho niyo yan sa inyong building, for example. So, itong active corporation ho ninyo o active individual, magre-rent ho dito sa inyong building. Bakit magre-rent? Kasi ho, mas malaki yung rent kaysa sa depreciation. Kuha ho ninyo? So, maitatransfer ho ninyo yung ibang income ho ninyo from the active income, magiging passive. Wala namang ginagawa, nagre-rent eh. Diba? Katulad ng mga apartments, pinare-rent yan. Passive income yan kasi walang ginagawa yung may-ari. Yung apartment, siya yung nagtatrabaho para sa may-ari. Ganun din ho ang setup sa pagre-reduce ng tax. Ipasa ho ninyo, for example, ipasa ho ninyo rito yung 10 million pesos ho ninyo as rent. Tipid na income yan. Ito ho kasi, kung gagamitin nyo itong itunuturo ko, ito ho, binabayaran nito 18% tax rate lang, income tax. Ito ho, ang binabayaran kung individual, 35%. Ibig sabihin, kung ileless nyo sa 35% yung 18%, meron ho kayong 17% tax savings. 17% tax savings. So, 17% nung 10 million, for example, mga ho yan, 1.7 million. Wala kayong ginawa. Inilipat nyo lang yung 10 million from the active corporation to passive corporation. Pwede ho niyong gawin yan sa inyong iba't ibang klase ng assets. Okay? Sabi ko nga doon sa mga video ko, ituturo ko sa inyo mga tax savings sa fringe benefit tax, sa income tax, sa DST, at saka sa value added tax sa mga susunod nating video. Another way, pampadagdag, is
ihiwalay ho ninyo yung pangalan ng business nyo. For example, ang pangalan ng business ninyo Emelinot. Emelinot. Si Emelinong Panot. So, ihiwalay nyo ngayon dyan sa business nyo. Dito sa active. Ngayon, halimbawa again, magbabayad ngayon ng licensing itong active corporation nyo dito sa another corporation nyo. Alalahanin ninyo, kung individual ho kayo, 35% ho yung tax ng individual. Ang corporation hong ito, pag nagbayad ho kayo ng licensing, ang tax lang ho nito is 20%. So, imaginein ho ninyo, kung 35% ho yan, ileless nyo yung 20%, may savings ho kayong 15%. Imagine nyo yung savings. Again, kung 10 million ho yung pinag-uusapan natin, that is 1.5 million pesos. Diba? 1.5 million. Ipapasa nyo yung 10 million dito, ipapasa nyo yung 10 million dito, magkano na ngayon ang savings ninyo sa 20 million income? O, isang 1.7 million at isang 1.5 million, di meron kayong 3.2 million. Anong ginawa nyo lang? Ipinasa nyo lang diyan. Ang tawag ho diyan ay multi-com principle. Okay. Ang multi-com principle, ginagawa ho yan ng malalaking company, tatawag sa kanila, conglomerate. Yan, conglomerate. Tandaan nyo yung terminology na yon. Ipapasa nila yung income nila doon sa ibang company na yun yung mag-declare. Dahil yung ibang company na yun ay mas maliit yung income katulad ng asset. Of course, yung company na binayaran ninyo, siya yung bibili ng asset, hindi ho yung active company. Ang tawag doon, passive company. Another passive company, yun hong licensing o yung royalty. Ang royalty po ay 20% lang ang tax. Ang active company, kung individual, 35%, kung corporation, 25%. O kahit na 5% lang ho yung difference ng royalty doon sa active income na 25%, 500,000 din ho yun. Diba? Makakabili na ho kayo ng mamahaling bag, makaka-travel na ho kayo, yung buong pamilya ninyo, pwede nyo magamit yun. Wala ho kayong gagawing kalokohan, o hindi ho kayong mandadaya ng sales ninyo, hindi kayong magpapad up ng inyong expenses. Gawin lang ho ninyo ito. Wala ho kayong binabiolate na batas. Kailangan lang ho ninyo na illegal ang lahat ng bagay at isa sa mga pagliligal ho na to ay ang pag-a-amend po ng inyong bylaws. So para ho makasunod ho kayo, nire-request ko lang ho na i-click ho ninyo yung bell. Alam nyo naman, nasa money making game ho tayong lahat. Matulungan ko ho kayo. Click nyo lang ho yung bell. Ayan. So with that, mga ka-taxpayer ko mahal, panoorin ho ninyo yung susunod kong video at makita-kita ho tayo sa internet. Peace and happiness be with you for life. Sandali lang ho, wag ho kayong aalis kasi may regalo ko sa inyo. Meron po akong pinamimigay na libreng libro. Wala ho kayong bibiling produkto, wala kayong ire-render na services, ayan. Wala ho kayong gagawing advertisement, hindi nyo ho i-advertise si tax specialista, hindi ho kailangan. Libre po ito, wala kayong gagawin, kundi tulungan nyo lang ho yung sarili nyo. I-click lang ho nyo yung link sa description at magkakaroon ho kayo ng libro, 313 page na libro na ginagamit ho natin para ho maproteksyonan ang inyong karapatan, ang inyong pribilehiyo dito po sa tax. Sabi na nga ng mga Hapon, tax-free. Para ho doon sa mga gustong makakuha ng mga libreng libro ko, libreng templates sa mga beginner CPA, sa mga taxpayers na naghahanap ng libreng templates, meron po tayong access granted.
Ano ang ibig sabihin ng access granted? Pag pinindot ho ninyo yung link, lalo na yung mga link na nasa Google Drive, may lalabas ho dyan na restricted. Hindi ho ninyo pwedeng i-download kaagad yung PDF file, yung template, yung libreng libro, yung libreng advice. Hindi nyo agad ma-download. Ang sinasabi ho doon, mag-request kayo. So, pindutin nyo ho yung button na nakasulat request. So, pag pinindot ho ninyo yung button na nakasulat ay request, mag-i-email ho sa akin yan. Lalabas ho doon yung email address nyo at yung request nyo. Kahit wala ho kayong inilagay na message, may nakasulat doon na nagre-request kayo nung particular na libro, katulad ng debit at credit, katulad nung librong 25 frequently asked questions. So, pag nakita ko ho yun sa email ko, ginagrant ko ho yung request. So, pag grant ko yung request, pwede na ho ninyong i-download yung hinihingi nyong files or file. Ayan. Ano purpose mo, sir? Para hindi ho ma-distribute, makuha ng mga scalawags yung pong file. Okay? Kasi kayo lang po ang may priority niyan kung magre-request po kayo. So, wag ho kayong matakot na i-click ho yung request button at sasagutin ko po kayo. So, with that, naklaro ko na at naghahanap po ako ng mga CPAs, taxpayers, mga lawyers na gustong mag-collab. Mag-collab sa akin. 50 plus 1,000 na po yung ating subscriber sa ka-taxpayer Facebook at 30 plus 1,000 na ho yung ating subscriber sa tax specialista YouTube. So mag-collab tayo para ho sa ikauunlad ng ating ekonomiya. Peace and happiness be with you. Okay, for life. See you sa ating susunod na video.